There are times that God is speaking to us, but we lack. Kulang po yung pananampalataya natin. We may ask the Lord to help us to overcome the obstacles in our hearts that separate us from Him. Sana tulungan tayo ng Panginoon para hindi tayo mawalay sa buhay na to. Katulad ni David. There are times na prayer po ni David sa Psalms 51 verse 12. Restore unto me the joy of my salvation and renew my spirit within me. Bakit ganito po yung prayer ni King David? Bakit umabot po ng ganun po yung prayer po ni King David? Nawala po niya yung saya, yung love na paglilingkod sa Panginoon dahil sa kasalanan. And we know the fact. Alam po natin yung kasalanan ni King David. There are two criminal case ni David. Adultery at saka murder. At si David pa, he tried his best to hide his sin. Pero inutusan ng Panginoon si Nathan. At pumunta po si Nathan kay David. At ang sabi po nito, King David, meron pong dalawang taong magkakapitbahay. Yung isa napakayaman, yung isa saksakan sa kahirapan ng buhay. At meron po silang alaga. There are 1,000 sheep nung pong mayaman. Pagkatapos, yung pong mahirap ang buhay, mag-iisang sheep po niya. Dumating yung bisita nung mayaman, kinuha yung sheep nung mahirap na tao at kinatay at ito ang pinaulam sa kanyang bisita. Galit na galit siya, King David, tumayo po siya. At ang sabi po niya, dapat ngayon din mamamatay yung tao na yan. At ang sabi ni Nathan, Prophet Nathan, ikaw yun, Hari David. Yung nag-iisang asawa ni, asawa ni, ano na yun? Sige nga. Yung asawa ni Bathsheba. Uriah. Ha? Uriah. Hindi Uriah na lang? Uriah. Yung general ni King David na pinapatay mo niya? Hindi. O basahin yung Bible niyo. Nakalimutan niyo na. Hindi kailangan sabihin lahat. Ano? Naghihintay lang kayo. O ano yun? Pastor Romel? O nakalimutan po rin po niya. Uriah. Yan, siguro ganun yun. Bakit po ganun po yung prayer po ni King David? Dahil po sa kasalanan. Pero binisto po siya ni Prophet Nathan. And that's the time si David nagpakumbaba po siya. Marami po siyang naging obstacle sa buhay po niya when he tried to hide his sin against God. Pero nung nanalangin po siya at umiyak sa Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. Kahit din po kami po mga lingkod ng Panginoon. Kung minsan, dumarating din po yung panahon na pagod po kami. Sometimes, sabi nga po nila sa Pilipinas, one of the greatest pretender is the pastor. Kasi we pretend that we are strong. But the truth is, pagod na kami. Pero laban pa rin. Kasi kailangan talaga. Amen ho ba? The second, have faith that the Lord can move obstacle in our life. Una, yung po sa faith po natin. Kumusta na ang pananampalataya mo sa Panginoon? Marami bang obstacle? Idulog mo yan sa Panginoon. Second, obstacle po sa buhay po natin. In general term, sa pamilya po natin. Your husband, kumusta na yung asawa mo ngayon? Problema ba? O naging inspiration mo siya ngayon? Sana, this is my prayer to all of you na may asawa sa Pilipinas na iniwan. Sana ang inyong asawa sa Pilipinas ay isa siya sa ginagamit ng Panginoon para masaya kayo. Amen. Pero sana, hindi naman sana siya yung isang gagamitin ng kaaway para maging malungkot ang buhay mo dito sa Hong Kong. Sa mga anak mo, kumusta yung mga anak mo?
There are mayroon pong time na pumunta ako ng Jollibee. Kumain din po ako noon para hindi ko naman, para masubukan naman, may experience naman kung paano kumain sa Jollibee. May tumatawag na anak. Alam ko po yun overseas. Kung tumatawag siya dito sa ibang bansa. Pagkatapos nagsabi yung anak, nanay, buti pa dyan. At least kumakain ka ng blabla kung anong sinasabi niya sa nanay niya. Gusto kong kausapin yung bata na yun. Hindi niya alam siguro ang hirap niyo dito sa abroad. And I would like to talk. Gusto ko talagang kausapin yung bata na yun na kumakausap ng sa kanyang ina. Akong nasasaktan eh. Kasi nandun siya sa Jollibee eh. Katapos nagdidiman siya kung ano-ano. Di ba mahirap yun? Yung sweldo mo doon, yung sweldo mo rito. Nagpapakahirap ka. Ayun pala, kinakain lang sa Jollibee. Pagkatapos pagkakain pa ng Jollibee, social pa, hindi kakainin lahat, may marami pang ititira. Para gustong sabihin at ipakita, social ako eh. Nasa abroad ang nanay ko. Kumusta naman ang buhay po natin? Sa mga finances po natin, mga utang po natin. Have you experienced bankruptcy in your life? Financially damaged, or not only financially damaged ka, but you have mentally, emotionally damaged ka. Nung una po ako, nung hindi pa ako pumunta dito, Pastor Rod, dito sa Hong Kong, ganoon din ang paningin ko sa mga kapatid dito. Kasi mostly na nakikita ko sa mga post, hindi masyadong nagpo-post nun eh. Mostly na nakikita ko sa pictures nun, na pinapadala, hindi uso yung cellphone na yun, walang maraming gadget nun. Pipipicture sila, magagandang buhay, nasa restaurant. Sabi ko, magagandang buhay doon. Pero yun pala yung panahon lang. Yun lang yung panahon pala na libagin nyo rin ang inyong sarili. At hindi nila naiintindihan yun. Every now and then, na nakikita nila yung post niyo na nasa beach kayo, hindi nila alam, malaking tulong yun sa inyo. Pero nandito po kami. Tutulong po kami to explain your situation here in abroad. Yung bahay mo, na iniwan mo na ganun. Dinatnan mo na ganun pa rin. Yung churchmate mo na marites. Pero walang marites dito. Pangalan lang ang meron. Para nyo alam po, marami po kaming naasikasong problema nyo po ron dahil sa mga kagagawan nyo rito. Nag-aaway-aaway kayo rito dahil sa kagagawan doon sa Pilipinas. Nag-aaway-aaway din sila dahil sa kagagawan natin dito, kagagawan nyo rito. Marami pong problema. Amen ba? Sa mga sakit po natin, hindi nila naiintindihan. So, ito po yung mga problema natin. Clearly, faithful believers are not promised easy lives. In the book of Hebrews, put this idea to rest quiet solidly, that we will suffer. Our very world is broken. Sa panahon ngayon, matira ang matibay. Ang mundo po natin ngayon, sirang-sira na. On the issue ng moral, tingnan niyo yung mga anak po natin. Ang babastos na. Hindi naman lahat. Problema nga po ngayon ng bansa po natin Pilipinas kasi tinutulad po natin ang style ng Western country. Ang kultura po natin ay pinapalo ang mga bata at dinidisiplina. Pero ngayon, bawal nang pumalo ng bata. Pero tignan mo naman ngayon ng mga bata. Noon, pag dumilat lang yung tatay namin noon, alam po namin ang ibig sabihin noon, tama na, you have to stop. Pero ngayon, pag dinilatan mo, ay dinilatan ba? O pag dinilatan mo yung anak mo, didilat din sa'yo pagkatapos gano'n ka. Kaya this representation is sponsored an ordinance in the province of Nueva Vizcaya, the Moral Recovery Program. In the prayer of this representation, na sana lahat ng mga agencies ng government ay mapasok po ng salita ng Panginoon. That's the main purpose of that ordinance, and I thanks God na meron po tayong na-sponsoran na ordinance na ganyan. Amen.
na ma-incorporate ang salita ng Panginoon every offices inside the capital compound at sa mga instituto natin. Marami pa tayong problema sa buhay po natin. But Jesus, when we know that the whole creation has been growing as the pain of childbirth right up to the present time, Paul says in Romans chapter 8 verse 22 na ang mundo po natin ay nagpapakahirap talaga na. If you try, napansinin po natin ang mga nangyayari sa mundo po natin, malaki na talagang problema. But Jesus says in John chapter 16 verse 33, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jesus knew that we will experience trouble. However, He has overcome the world. Nothing in it holds power over Him or His will. Kung gusto ng Panginoon na i-bless ka niya, wala pong sino mang pwedeng humarang at makapagpigil sa atin po ang Panginoon. Pero kung sinabi rin ng Panginoon na sandali lang, wala rin pwedeng makakahadlang po sa Kanya. Ilan ho ba rito ang mga dalagang nandito? Wala bang mga ibang klase naman ang hamon sa mga dalaga, di ba? Iba rin hamon ang pinagdadaanan ng may asawa. Amen ho ba? At kung minsan panay ang reklamo natin sa Panginoon, if you don't want troubles in your life, if you don't want challenges, obstacle in your life, isa lang naman, madali lang naman yan eh. Mag-pray ka na.